May 27, 2026. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading. Once again, para po to sa araw ng May 27, 2026. Titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna po itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Na-reverse ko yata yung mga cards. Okay lang. Okay, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang readings, thank you very much. Maraming salamat din po sa mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And thank you sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Sana po ay mag-enjoy kayo dito sa ating channel at mahanap po ninyo yung mga hinahanap ninyo dito sa ating channel. Kagaya po ng lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po or makatulong po sa ating lahat. Okay, let's go na tayo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Let me see what is going on sa araw na ito. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito para sa area of responsibility ng mga air sign. We have here, I smile on the outside but I am dying on the inside. Okay, it's more on peke na panglabas. May something na nangyayari sa'yo sa loob, pero pinapakita mo sa labas, iba. Haharap ka sa tao, everything is okay, everything is fine. Pero alam mo, naintindihan ko naman yun pag may involved na ibang tao. Kasi hindi lahat ay dapat mong ipakita sa tao. Kasi meron mga tao na igagrab yung opportunity na yun o yung pagkakataon na yun, 'di ba? Na may nangyayari sa iyo na something. Pero ang gusto lang sabihin siguro ng card na to is mas okay sana kung okay ka sa loob, okay ka rin sa labas. Okay? Kasi mahirap tong ganito na parang nagpapanggap ka na okay ka maski hindi ka naman talaga okay. So, kung titingnan natin tong card na to, today is the day na possible na i-address mo kung ano tong nagiging problema mo sa loob. Para yung ilalabas mo na energy is hindi mo na kinakailangan na magpanggap pa. Okay? Hindi mo na kinakailangan pa mag-pretend na you are okay. Hindi mo na kinakailangan pa na, 'di ba? Behind the mask. Ayan maglagay ng maskara. Okay? Ang galing. Pagkabuklat ko ng yun ang lumabas. Ano to? Unbreakable. You are unbreakable, my dear. Just in case meron ka pinagdadaanan, you are unbreakable. Okay? Maniwala ka lang sa sarili mo, kaya mo yan. Okay? Kung wala nagsasabi sa'yo na kaya mo yan, sinasabi ko na sa'yo, kaya mo yan. Okay? Tingnan natin. We have here, deja vu, repeated pattern, familiar lesson. Okay? Deja vu. Ang deja vu is madalas siyang nangyayari sa panaginip. Okay. Parang, teka lang, nangyari na to napanaginipan ko na to. Madalas kong naririnig yan and kahit ako, naranasan ko na rin to. Sino ba naman hindi siguro, I think lahat naman na siguro nakaranasan na ng deja vu, di ba? So, baka hindi lang siguro ninyo alam na deja vu yun. Okay, pero ako kasi pag nakakaranas ako ng deja vu, hindi ko alam kung napanaginipan ko siya or hindi. No, yung para bang
Hindi ko na alam kung panaginip pa ba yun or bigla na lang siyang intuition na something. Okay, connect natin sa reading mo. Ang nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng deja vu is itong nangyayari sa'yo, my dear, alam mo na mangyayari ito. Itong dying inside na pakiramdam, alam mo na mangyayari ito. Okay. Kaso, there's a tendency, my dear, na hindi mo ginawan to ng paraan. Sinasabi ng card dito na meron ka naman daw kayang gawin to fix this energy, pero siguro parang hinayaan mo na lang. Okay? Hinayaan mo na lang na mangyari kung ano man tong bagay na ito. Pero, possible, my dear, yung dying inside, kung ano man yung nagpapa-experience sa'yo or nagiging dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng dying inside na pakiramdam, which is kung ano man yan nangyayari sa loob mo, my dear, na para kang namamatay, para kang nauupos na kandila or whatever it is, 'di ba? Alam mo na mangyayari siya sa energy ng deja vu. Okay, alam mo na darating tong time na mararamdaman mo tong ganitong pakiramdam. Okay. Sometimes kasi nabubuhay tayo dun sa point ng buhay natin na parang ini-ignore na, alam na, kasi nakikita natin na pangit yung magiging outcome, ini-ignore natin siya. May ganun kasi na mechanism tayo bilang isang tao, hindi ko naman nilalahat, pero may ganun na mechanism tayong mga tao na pag nakita natin na parang hindi maganda yung magiging outcome, parang nagbubulag-bulagan, kaya nga marami ang nasa loob ng relationship na nagtatagal eh. Kasi hindi nila na-acknowledge na, hindi nila kaagad alam nila. Kunyari yung mga sinasaktan o yung mga ilang beses nang niloloko, yung mga ganon, nagpipikik balikat sila, yung para bang, ay okay lang yan, yung para bang kaya pa namin maayos to, tapos hanggang saan nangyayari, paulit-ulit na yun nangyayari, no? Yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng deja vu, na alam mo na eventually, baka hindi naman talaga magbabago yung tao na yan. Alam mo na mauulit na naman to kung ano man tong bagay na to. Kasi to the point na you are dying inside, may nangyayari, my dear. Ang problema dito is alam mo na mangyayari to. Alam mo, my dear. Okay. And etong deja vu na card na to, eto, my dear, yung parang, sabi mga dito familiar lesson, di ba? Unresolved issue. We're been here before. Ayan o, we're been before. Kasi may nakasulat, my dear, sa baba niya eh. May mga words na parang mga keywords. Okay, sabi dito, we're been here before. Ibig sabihin, nangyari na to noon. Okay, possible din, my dear, na repeated cycle. 'Di ba? Nangyari na to noon, tapos nakasurvive ka, tapos eto na naman ulit, ginagawa mo na naman siya ulit. Okay, possible, malamang sa malamang, 100%, 100 out of 100%, 'di ba? Mauulit na naman ulit yung senaryo. Okay, for example, may asawa ka noon. Naghiwalay kayo ng asawa mo nang dahil na sa kung ano na kadahilanan. Kunyari, sabihin na natin cheating. Okay. Tapos, naghiwalay kayo, nag-asawa ka ulit. Tapos, ang problema dito, hindi mo in-apply yung lesson na yon dito sa bago mong asawa. So, ang mangyayari is mauulit-ulit yung sitwasyon, or merong malaking posibilidad na mangyari yung sitwasyon na yon kasi hindi mo in-apply, my dear, yung past experience mo sa ngayon. Okay, ibang example naman, sa pera. Nagkaroon ka na napakaraming pera noon. Tapos, naghirap ka ulit. Tapos, yumaman ka ulit. Tapos, ngayon, naghihirap ka na naman ulit. Bakit nagkaganon? Kasi, nangyari na sa'yo before, hindi ka natuto. Kumbaga parang wala nag-registered sa utak mo, my dear, kaya ganun yung nangyayari, ha? So, itong deja vu na energy, alam mo na mangyayari to, my dear. Okay? Or baka kung hindi mo man talaga siya alam, kung sasabihin mo sa akin, ay hindi ko na may alam na mangyayari to, baka alam to ng kaluluwa mo, my dear, na mangyayari itong bagay na ito. Itong masakit, itong dying inside na pakiramdam,
Alam mo na mangyayari to eventually. Kasi bakit? Alam mo yung problema eh. Imposibleng hindi mo nakikita, my dear, yung problema. Alam mo yung problema. Kaya nga minsan pag meron ako mga kaibigan na lalapit sa akin, tas iiyak sila na ganito, ganyan. Sabi ko, alam mo naman kung ano talaga yung problema eh. Alam mo na mangyayari sa'yo to. Kasi bakit? Kaibigan ko siya, lagi siya nagkikwento sa akin. So yung ano niya, yung buhay niya, parang nasasaulo ko na. So therefore, dahil bulag minsan sa pag-ibig, sige pa rin ng sige, banat pa rin ng banat ang lola mo. So pag pupunta na sa akin, wala na lang ako ibang masabi ko, hindi. Alam mo naman na mangyayari ito eh. Bakit hindi mo pinaghandaan? 'Di ba? Yung parang ganon. Okay, let's go na tayo. Air sign. Okay, eto daw. Umangat ka agad. What is this? The release of waste. Okay. The release of waste. Cleaning, disposal. Okay, yan. Nagtatapon si mami, oh. Nagtatapon siya ng basura. Okay. So, ano nangyayari dito, my dear? Probably, may nangyayari sa buhay mo na you are trying to maintain it. Okay, kahit na toxic na siya, kahit hindi na siya healthy, you're trying to maintain it. Okay, wait lang. Kumati yung lalamunan ko, kailangan ko i-post yung video. So, yon. Sometimes, alam naman talaga natin kung nasaan yung problema sa buhay natin. Okay, it is just more on masyado kasing komportable yung pakiramdam. Kaya nakakatakot maging komportable. Sa totoo lang, nakakatakot maging komportable sa kahit anong sulok or aspeto ng buhay. Sa usapin man yan ng pinansyal, sa usapin ng relasyon, nakakatakot maging komportable. Kasi yung pakiramdam ng pagiging komportable, it is a sign of being not prepared. Okay, sa mga parating pa na mga bagay-bagay. Okay. Masarap na parang isang tabi mo muna yung confidence mo. Okay. Pero it is always like, ay nako. Basta yun na yun. So, sa araw na to, my dear, kung meron mang masakit na nangyayari sa loob mo, maybe it's because dahil pa, no? Kailangan mo na siyang i-release. Kailangan mo na siyang bitawan. Kasi the more mo siyang hahawakan, the more na mararamdaman mo yung sakit, the more ka na mahihirapan. Okay? So, kung kunyari sa relationship, sa'yo bumabagsak yung pressure, tapos nakikita mo sa partner mo na parang everything is okay naman, although yes, nararamdaman niya yung tension sa loob ng relationship, pero kung sa'yo lang talaga lahat bumabagsak, yung pakiramdam, yung tension, maybe you need to do something about it. Okay? Kung sa inyong dalawa, ikaw yung medyo hindi stable, this is the time, my dear, na hanapin mo yung pagiging stable mo. Yung typical na, maski mawala tong partner ko, okay ako. 'Di ba? Sa relationship is very important na parehas kayo stable. Kasi ang relationship is kinakailangan niya ng strong foundation. Ngayon, kung yung isa lang sa inyo ang malakas, at yung isa sa inyo ay mahina, o yung isa is dependable, walang mangyayari, my dear, sa relationship. Okay? So, once again, ano nangyayari dito? Sinasabi, my dear, sa araw na to, it's time for you to release the waste. It's time for you to release kung ano yung nagkakos ng dying inside na pakiramdam. Okay? Let me see, clarify natin. Let me see what is going on. Clarify natin siya. Once again, reading mo ito para sa araw ng May 27, 2026. Tama nga talaga si Deja Vu. Tama siya. Alam mo na mangyayari ito.
Baka noon ka pa sinasabihan na okay na, i-let go mo na. Bitawan mo na, pero ayaw mo pa rin. So, ayan. Yan yung nangyayari. Acceptance, wala. So, ngayon parang pinipilit ka ng universe na, tanggapin mo, ito ang katotohanan. Sinasampal ka ng universe. Ngayon, masakit. Hindi mo maamin sa sarili mo na yun talaga yung katotohanan. Okay? So, meron acceptance na kinakailangan mangyari ngayon. Yan paano mo hawakan yung mukha mo dyan? Diba yan para kang sinampal. Like, pak! Diba? Para kang sinampal. Sinampal ka ng katotohanan na, oy, kailangan mo itapon niya, kailangan mo na i-release. Bakit tinahawakan mo pa? Diba? Alam mo naman na hindi na kayo nagwo-work. Alam mo naman na hindi na healthy sa'yo, hindi na beneficial sa'yo, 'di ba? Ang nangyayari sa'yo is para ka ng walking zombie, 'di ba? If you are smiling on the outside and dying inside, anong pinagkaiba mo sa zombie? Wala, 'di ba? Para kang zombie. No, araw-araw kang kumikilos pero you are not into yourself. You are not yourself. Okay? Tingnan natin, my dear, clarify natin 'to. We have here the death card. O, di ba? May kinakailangan kang e-end ngayong araw na to, my dear. You need to accept something ngayong araw na to. That is the death card upright. Okay? May kinakailangan kang i-release ngayong araw na ito. Sinasampal ka ng katotohanan ng universe ngayon. Okay? Na parang, hoy, wag ka na mag-hoard ng mag-hoard. Yung bahay mo wala ng space, talagang punong-puno na talaga ng mga basura. It's about time for you to release some of this stuff. You cannot keep everything. Hindi mo kayang itabi lahat. No? You need to release some of it. Okay? Kasi ikaw lang din mahirapan. Eventually, hoard mo ng hoard ng mga kung ano ba yung hoard mo dyan. Ang mangyayari is hindi ka na makakakilos sa sarili mong bahay. Sa sarili mong space, hindi ka na makakakilos. Kasi bakit? Na yung kung ano man yung mga hinoid mo, kung ano man yung mga inipon mo, yun na yung nakaka-occupy ng space. Okay? Yun na nakukuha ko dito na energy, my dear. Yun na yung nakaka-occupy ng space na yun. Yun na nakaka-occupy, nakaka-occupy noong self mo, my dear. So, release na, my dear. Okay. Kaya nga tayo nagkakaroon ng New Year Kasi para magre-release tayo ng mga dapat nating i-release, itatapon natin yung mga dapat nating i-release, itapon natin yung dapat nating itapon. Bakit di mo tinatapon? Nanghihinayang ka? Ala, sige ka. Nanghihinayang ka sa ganyan na bagay, pero, 'di ba? We have here the energy of the Page of Sword. Okay. Nag-i-stalk ka ba? Kasi this is energy of stalking. Okay. Pag ganito, pag-aralan mo kung ano yung iniisip mo, this is a very positive card pag nakaano siya. Kasi ibig sabihin na pag-aaralan mo yung mga iniisip mo, you are aware sa mga iniisip mo, kaso naka-reverse siya. So, ibig sabihin lang dito, my dear, yung message na pumapasok sa utak mo is nakaka-overwhelm. Hindi mo na siya mapilter. And based sa reading natin, kaya nagkakaganyan ka is because ayaw mo mag-release. Kinakailangan mo mag-release. Hindi mo na, parang ano nangyayari, my dear, is punong-puno na yung bahay mo. No? Punong-puno na. And nandun ka sa moment na, ay, kaya pa to dito, kasya pa to, isisiksik ko pa to dito, iaano ko pa to dito, itatabi ko to dito. Kahit anong gawin mong ayos ngayon, my dear, ng bahay mo. No, I'm just making an example, my dear, yung bahay. Kasi yun ang pinakamaliwanag, yun ang pinaka-close na explanation dito, my dear. Maski anong gawin mong ayos, my dear, kung cluttered na talaga siya, ibig sabihin, puno na talaga. So, I think this is the time, my dear, na kinakailangan mo buksan lahat ng mga karton, tingnan mo kung importante ba yung mga laman dyan, and then kung hindi na, itapon mo na. Okay, kasi para tapos na yung hoarding.
Tapos na yung pag-hoard mo, my dear. And hindi naman to literal na as in yung bahay mo ay makalat, madumi, maraming kalat or something. Maybe sa emotion mo ito. Baka hinahawakan mo pa yung galit mo at buot mo noong 1972 or 19 forgotten, 18 BC, 18 AD, kung whatever, 'di ba? Or maybe this is the time that you need to accept that you need to release a certain thing. Okay? Bahala ka na kung anong i-release mo ngayong araw na ito. Okay, let me see, my dear. Kasi kinakailangan ko mag-set ng example. So, para mas maintindihan ng lahat, kailangan ko mag-set ng example, 'di ba? And bahala ka na, my dear, kung paano mo i-apply yun sa iyong sarili. Okay? May mga nababasa ako sa comment section na hindi naman daw nagre-resonate. Malamang, pinagsama-sama ko kayong tatlong zodiac sign sa iisang reading. So, imposible na ma-resonate talaga kayo ng 101% sa iisang reading. Okay? We have here the energy of the 8 of Cups in reverse. My dear, stuck ka talaga. Emotionally stuck ka, okay? You're stuck emotionally, okay? You're trying to hold on sa kung ano man yung bagay na yan. Pero, para matapos lang tong reading natin kasi masyado nang mahaba, 21 minutes na, sinasabi lang dito, my dear, that you need to let go kung ano man tong bagay na i-let go mo, my dear, and nasa area to ng iyong emotion, okay? So, my dear air sign, air sign. Kasi puro tayo emotion, kaya nasagap ko tuloy ang water. Okay. So, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, May 27, 2026. Kagaya po ng sinabi ko doon sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po.